natin kay Kristo at pag-uusapan po natin ang mga rebulto na sinasabi nilang bawal at wala daw inuutos ang ating Panginoong Diyos na gumawa ng rebulto. At bakit meron tayong rebulto? No? Bakit meron tayong rebulto ng ating Panginoong Diyos? Dahil hindi niya daw ito ipinag-utos sa Old Testament na gawan siya ng sarili niyang rebulto. So, ang mindset lang po kapatid, no? Logic po ang gagamitin natin dito. Pero ngayon kapatid, siyempre, isa sa pinakapaborito nilang mga Biblia, no? Paborito nilang talata, my dear brothers and sisters, alam naman po natin na ang kanilang paborito, wait lang ha. Ano nangyari na naman dito sa aking aking Bible? Wait lang ha. Alam naman natin my dear brothers and sisters, no, na ang kanilang paborito ay ang Old Testament na ang Exodus chapter 20 verse 4, my dear brothers and sisters. Wait lang mga kapatid ha. Dahil ang ating Biblia ngayon, ang ayusin ko muna. Wait lang. Wait lang po talaga. Kasi mukhang nagloko na naman ito. Wait lang ha. Ayun. Matagal-tagal na kasi siyang hindi nagamit mga kapatid, no? Kaya ito, medyo nagloloko ngayon ang ating Bible, no? Pero siyempre, ayusin po natin. Wait lang ha. Wait. Filter. Dito po tayo sa crop. Yan. Crop natin itong crop natin muna itong Bible natin mga kapatid para mas mabilis, no? Mas mabilis mabasa at talagang maunawaan, my dear brothers and sisters. So, yung bottom natin is eto. Oops. Ayan. Para mas magandang basahin. Tapos ang top natin is 100. Tapos dito tayo sa konti. Ay. Tapos ito, taas natin ako. Tapos ito. Ang right. Top. Wait lang kapatid ha. Tapos top left nito. Ayan. Ito mother brothers and sisters, no? Isa sa pinakapaboritong bersikulo. Isa sa pinakapaboritong bersikulo ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Alam naman po natin. Yung Exodus chapter 20 verse 4 talaga. Yun ang lagi nilang, yun ang pinakapaborito nilang bersikulo, mga kapatid. Sige lang ha, babasahin natin to saglit lang talaga. Wait lang. Bakit kaya naging ganito to? Yan. Wait. Ayos ko na to kanina alam ko eh. Pero ngayon, ito ayusin mo, saglit na. Exodus chapter 20 verse 4. Ito mga kapatid ayan, pasensya na po sa error po natin ngayon. Ito mga kapatid, no? Ito po yung pinakapaboritong bersikulo ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na hindi na ito nawawala kahit anong gawin natin. Pero syempre, kung hindi nila ito iwawala, hindi rin natin iwawala ang topikong ito. Ito yung pinakapaborito nilang bersikulo, my dear brothers and sisters. Exodus chapter 20 verse 4. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. No? Sabi dito sa Exodus chapter 20 verse 4, huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa,
o nasa tubig upang sambahin. So kung iisipin natin kapatid, kung nag-iisip lang no, itong mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, itong mga pastor na lagi nilang winawasak ang mga rebulto ng mga banal dahil daw dun sa Exodo chapter 20 verse 4. Siyempre kapatid, ipapaliwanag natin na hindi mali ang pagpagawa ng mga rebulto hanggat hindi ito sinasamba. So, itong problema sa kanila pinuputol nila ang mga bersikulo. Balikan natin yung rest, kapatid. Kung ano ba yung sinasabi. Sa parehas na chapter lang, pero yung talata lang yung iniba natin. Chapter verse 3 po tayo. Sabi dito sa verse 3, my other brothers and sisters, ganito. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ano sabi doon? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ano ba ibig sabihin ng sa versikulo 3 na yung kinote nila is 4? Ibig sabihin nun kapatid, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Ibig sabihin, huwag mong gawing Diyos. Yun po ang ipinagbabawal. Yung mga Diyos, kagaya ng mga, alam naman natin, no, kagaya ng mga Chinese, yung kanilang Diyos, sinasamba talaga nila ang Buddha. Alam naman natin yun. At meron ding mga tao na sumasamba dun sa mga anito, mga kapatid. Pero itong mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, magpanghusga lang naman, okay na. Pero tandaan nyo kapatid, dahil sa kanilang sinabi, dahil sa kanilang pang-uusig sa atin, sarili nilang pang-uusig o kumbaga sarili nilang suka ay kanilang kinain. Bakit? Alamin natin, no? Shoutout muna tayo mga kapatid, no? Shoutout muna tayo sa lahat ng mga nag-comment dito. Please, paki-share po. Shoutout po kay Karil J. Porbon, Atit Bacarun, Milagros Barino Magno, Maria Luisa Tapes, Tise Pedro, no? Padano, kay sino pa? Kay Hubert Nasis, no? Kay Rita Ritz. Ayan mga kapatid, please paki-share po ng ating live ngayon. Tuloy po tayo mga kapatid. Mamaya kapatid, no, ipapakita ko sa inyo kung bakit kinain nila ang sarili nilang suka. Sinabi nilang bawal ang rebulto, pero sila mismo nagpagawa nito. So, isa-isahin po natin kung bakit hindi ipinagbabawal ang rebulto, mga kapatid, no? So, basahin po muna natin ang Exodo, no? Kung saan ang ating Panginoong Diyos ay nag-utos kay Moses na gumawa ng 2 kirubin dun sa taas, sa takip ng kaban ng tipan. Saan mababasa yon? Sa Exodo chapter 22, 25:18 hanggang 22, my dear brothers and sisters. Ito ang ating mababasa. Ito, Exodo chapter 25:18 hanggang 22. Ito mga kapatid. Basahin natin. Sabi dito, ito nga tayo sa isa. I think may Bible dito. Okay. Sabi dito kapatid, ganito. Sabi dito, doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa. Sa pagitan ng 2 kirubin, doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Gagawa ka rin ng isang mesang yari sa kasya na 0.7 metro ang haba at 0.5 metro ang lapad at 0.7 meter ang taas. Balutan mo ito ng purong ginto at paligiran mo ng muldurang ginto. Lagyan mo ang gilid nito ng sinipa na singlapad ng isang palad at paligiran din ng muldurang ginto. Ayun mga kapatid, kung mababasa, kung bibigyan natin ng kahulugan yung kapatid, ano ba yung kirubin? No? Nagpagawa mismo ang ating Panginoong Diyos ng 2 kirubin at ilagay doon sa doon sa kaban ng tipan, my dear brothers and sisters.
Kung gusto nyo pa ng dagdag, basahin natin ang Bilang 21. Ito kapatid, Bilang 21, basahin natin ang mga bilang, 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 bilang ng mga bilang kapatid, oh. So, dito natin makakita kapatid na hindi talaga ipinagbabawal ang rebulto, bagkus nag-utos pa ang ating Panginoong Diyos. Nag-utos pa si Yahweh na magpagawa ng dalawang kerubin. Basahin natin ang Bilang 21. Ito po, nakasulat kapatid. Bilang 21. Saan ba? Bilang 21, 8 hanggang 9. 21, 8 hanggang 9. Sabi dito kapatid is ganito. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Make sure. Ganito, take note. Ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Anong sagot ni Yahweh o ng ating Panginoong Diyos? Sabi dito. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sinumang matuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat na natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Ayun mga kapatid, no? Yung ahas na tanso ba ay hindi rebulto? Hindi ba yung rebulto sa tingin nyo? Napakalinaw dun kapatid na yung ahas na tanso ay rebulto. Ay hindi ipinagbabawal ang mga rebulto, my dear brothers and sisters. Nagugulat lang tayo, no, sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na kung ano-ano na ginagawa nila para lang itama, no? Para lang itama. Wait lang, ano nangyari na naman dito? Nawawala. Bakit nawawala yung Bible natin? Nagugulat ako dito ngayon. So, sige. Nawawala yung Bible natin. Eto, no? Hindi talaga ipinagbabawal ang rebulto, my dear brothers and sisters, dahil mismo ang Panginoong Diyos ay nagpagawa rin ng tansong ahas. Hindi lang kerubin ang pinagawa, no, ng ating Panginoong Diyos, kundi tansong ahas din. Pagpatuloy natin. Dahil tandaan natin kapatid na kung walang mga rebulto ang iyong simbahan, ay hindi yan totoong simbahan. Totoo yun. Bakit? Biblia yung binabasihan natin dito, Biblia, mga kapatid. Dahil yung templo ni Haring Solomon ay puno ng mga rebulto. Basahin natin ang unang hari, no? Unang hari, size 23 hanggang 20. Unang hari, size 23. Unang hari, size 23 hanggang 29. Unang hari, size 23 hanggang 9, may mga kapatid. Ito, 23 hanggang 29. Ito nakasulat. Sabi dito mga kapatid is ganito. Sa loob ng dakong kabanal-banalan, nagpalagay siya ng dalawang kerubin, imahing nilililok sa kahoy na olevo. 4.5 metro ang taas ng bawat isa. Doon sa 23 pa lang to kapatid, no? Sa ito, ang sinasabi dito ay templo to ni Solomon, no? Na kung saan nilagyan ng dalawang kerubin. Gaano ito kalaki? Ayun, no? 4.5 metro ang taas ang bawat isa. Gaano ito kataas? Napakalaking kerubin ang nilagay sa templo, my dear brothers and sisters. Kaya kung walang kerubin ang iyong templo, magduda ka na. Kung walang rebulto ang iyong templo, magduda ka na kapatid. Patuloy natin sa 24. Kulang kulang na 2.5 metro ang haba sa bawat pakpak, kaya't 4.5 metro ang sukat ng mga pakpak.
buhat sa magkabilang dulo. 4.5 rin ang sukat ng pangalawang kirubin. Iisa ang sukat at hugis ng dalawa. Magkaparehas, magkamuka. Kaya huwag niyong sabihin kapatid na paulit-ulit, no? Dahil magkamuka ang dalawang kirubin. Tuloy natin. 26. 4.5 rin ang taas ng bawat kirubin. Inilagay niya ang kirubin sa gitna ng dakong kabanal-banalan. No? Ano yung dakong kabanal-banalan? Yun yung altar, no? Yun yung sentro, yun yung sa templo ito ni Haring Solomon, mga kapatid, no? Nakabuka ang kanilang mga pakpak at sa gawing labas ay abot sa dingding ng silid ang tigisan nilang pakpak. Sa gawing loob naman, ang mga dulon ng tigisan nilang pakpak ay nakatagpo sa gitna ng mga silid. Ayun mga kapatid, no? May kerubin ang loob ng templo, my dear brothers and sisters. Kaya huwag niyong husgahan ang aming simbahan. Bakit? Dahil sumusunod lang kami sa Biblia, my dear brothers and sisters, no? Tandaan mo rin kapatid. Bakit? Tandaan mo rin to, na kung pinagbabawal ang mga rebulto, my dear brothers and sisters, bakit kayo gumawa? Bakit kayo gumawa kung ipinagbabawal lang naman ang mga rebulto? Unahin natin itong mga ni Ellen G. White. Ayan. Unahin natin itong mga alagad ni Ellen G. White. Kung totoong ipinagbabawal ang mga rebulto, mga kapatid, bakit kayo gumawa nito? Ibig sabihin dito kapatid, parang ang kinain nyo lang ang sarili nyong suka. No? Itong si Dan Maasim, ang galing. Magaling siyang humanap ng mali ng ibang tao. Pero yung mali nila, hindi rin nila nakikita. Dito, booking ka ngayon, Dan Maasim. Kapit tayo mga kapatid. Ang init ng panahon ngayon, sobra. Kaya pag-initin natin itong mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Dahil yung suka nila, kinain din nila. Kung itong si Dan Maasim, sabi niya, pinagbabawal ang rebulto. Gumagawa ng kwento itong si Dan Maasim. Kung naalala niyo yung ginawa niyang kwento doon kay Father Darwin at kay Mr. Curious Catholic na nagkabanggaan daw ang dalawa. Pero nung niribat iyon ni Mr. Curious Catholic, nasaan si Dan Maasim? Umiba na naman ng topiko. Ganyan, sabihin na natin, no? Ganyan gumawa ng eksena ang mga kapatid nating sa ibang pananampalataya para lang mga kapatid, para lang ang gawing bulaklak. Kaya ingat-ingat kayo sa mga kapatid natin sa ibang sekta dyan. Ingat-ingat kayo kapatid. Ingat-ingat kayo sa pinagsasabi ng mga protestanteng tatag lamang ng tao. Dahil alam naman natin na ang nag-iisa lang ang reliyong tatag ng ating Panginoon Diyos, kundi yun ang Katoliko. Maasim nga kasi mukha niya sa init ng clay. Grabe naman to si Lute Nicholson, no? Sabi naman ni Tessie, sabi naman ni Tessie, pangalan pa lang maasim na. Yes, no? Takot yun sa debate, dada ng dada. Ayun mga kapatid, si Dan Maasim talaga, takot yun sa debate. Bakit? Kung mag-debate kasi, hindi siya makakahanap ng butas doon. Talagang, kumbaga, mapapako siya sa isang tanong. Kasi hindi naman talaga ito nag-aaral si Dan Maasim. Gumagawa lang ito ng kwento. Kung naaalala nyo mga kapatid nung nakaraan, pinagbintangan itong ni Dan Maasim, si Brother Dwayne Cartojano, yun po yung naturo sa amin, yun po yung parang guro namin, pinagbintangan ito na hindi raw marunong magbasa ng Griego. Pero nung hinamon ito, nung live ko nung nakarang taon pa yun, hinamon natin si Dan Maasim na pumasok sa ating live, hindi rin ito pumasok. No? Hindi rin pumasok itong si Dan Maasim, kaya nakakapagtaka, marunong siya, pero nung pinabasa sa kanya ang Griego, wala, hindi siya pumasok. Tapos nung tinawagan si ni Brother Janlo, anong sabi niya kay Brother Janlo? Bakit ako papasok doon? Para ano? Para mapahiya ako? Kung nasa katotohanan ng SDA, wala siyang takot mapahiya, my dear brothers and sisters. Tuloy natin.
Ito ring ano 'no, ito rin yung kinakaaniba ng iyong paboritong senador 'no, si Manny Pacquiao. Sabi din nila, bawal ang rebulto. Bawal ang rebulto, pero 'pag rebulto naman ni Manny Pacquiao, okey lang. Ang galing nila, 'di ba? Pero kung tayo naman ang pagbibintangan, babasagin nila at babasagin. Mga isda na 'yan, mga kambing 'yan, kunwaring tupa. Yes, 'no. Itong mahirap kasi sa atin, eh, 'no, totohanan natin 'to, pangkahanan, ito yung problema sa atin, eh. Magsasabi tayong mali 'yan. Pero hindi natin nakikita, nagagawa rin tayo. Yung rebulto, rebulto ni Mama Mary, rebulto ng mga santo, rebulto ni Jesus Christ, mali. Pero yung rebulto ni Manny Pacquiao, rebulto ni Ellen G. White, tama. Ano ba 'yan, kapatid? Pinagbabasag pa nila ang mga rebulto ng mga santo, ang rebulto ng mga banal. Pero hindi nila kayang basagin ang mga rebulto ng kanilang gawa. Bakit? Dahil yun ang baka yun ang totoong wino-worship nila, mga kapatid. Pero paalala sa mga kapatid nating Katoliko, ang rebulto ay hindi natin yan Diyos. Yan ay atin lamang representasyon. Yan lamang ay isang imahe, paalala sa atin, kapatid. Dahil 'pag nakikita natin ang crucifix, naalala natin, kapatid, na ang ating Panginoong Diyos ay nagpakamatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Kaya iwasan nating magkasala, which is hindi naman tayo perpekto. Alam ko 'yun, alam natin 'yun, na kahit ako ay nagkakasala din, 'no? Kaya dahil do'n sa crucifix, 'no, na iniwan, dahil do'n sa rebulto ng ating Panginoon Diyos, naalala natin na kailangan nating magbago, kailangan nating mag-control sa ating sarili. Dahil do'n malaki ang tulong ng mga rebulto, mga kapatid, 'no? Sabi ni Netesi, kaya humihiwalay na ang ngipin. Di kasi dahil sa grabe naman 'to. Wag lang ano, kasi dati naalala ko dati, 'no, nung si Dino Diaz, sinabihan din akong bungal, ano. Pero ngayon proud to say, dahil kay Ate Remily hindi na tayo bungal, 'no. Shoutout kay Ate Remily, yung nag-sponsor ng ating pustiso. Thank you so much, 'no. Lahat ng sulpot ayaw sa mga larawan, pero panay naman selfie, 'di ba yung larawan yun? Oh, 'di ba mga kapatid, ang gagaling na ngayon ng ating mga viewers, marunong na silang sumagot. Tama, ayaw niyo sa larawan ni Mama Mary, ayaw niyo sa larawan ng Divine Mercy, ayaw niyo sa larawan ng mga santo, pero bakit panay kayo selfie? Ano, mas banal ba kayo sa mga santo? Tama, magaling na 'to ngayon yung mga ano natin, yung mga viewers natin, marunong sumagot. Tuloy natin, 'no. Ito, kapatid, isa pa dito. Iglesia ni Cristo, ayaw na ayaw nila sa rebulto. Pero bakit merong ganito? O, 'di ba? Ayaw na ayaw nila sa mga rebulto. Pero bakit merong ganyan, mga kapatid? Isang katanungan 'yan sa atin ngayon. Lagi nila tayong pinupuna na bawal ang rebulto, mali ang rebulto, dahil dun sa Exodus chapter 20 verse 4, ang bawal ang rebulto, kung paano gamitin natin sa kanila itong salmo. Basahin natin nga yung salmo. Itong salmo yung sinasabi nila. Ibalik natin sa kanila 'to para mas maganda. Ano ba yung salmo sa Tagalog? Kalimutan ko. Ang witness. Yan, kapatid, salmo pala. Ito, mga kapatid, sa awit 115 at 5 hanggang 8. Ito, kapatid, 5 hanggang 8. Ito.
Pakita natin sa inyo kapatid Ito. Ito yung paborito nila dahil sa mga rebulto natin, ginagamit nila 'to, basahin nga natin. Totoo nga at may mga bibig, ngunit hindi nakakapagsalita. Ayan kapatid, kung nakikita nyo, may bibig yan. Ayan 'di ba? May bibig yan mga kapatid, pero bakit hindi nagsasalita yan? No? Tuloy natin. Hindi rin nakakakita mga matang pinasadya. Ayan, hindi rin nakakakita matang pinasadya. Ito. May mata yan. Ito. Ito kapatid. May mata yan. May bibig din yan. Ito, may bibig din to. Ayan, may mata din yan. May bibig din yan. Hindi nakakapagsalita. So, ano yan? Tuloy natin. Dahil ito yung ginagamit nilang bersikulo laban sa atin Ito, tuloy natin sa size. Ito rin sabihin sa size. Di rin naman nakakarinig ang kanilang mga taenga, ni hindi rin nakakaamoy ang ginawang ilong nila. Ayan kapatid Ayan, si Ellen G. White, rebulto ni Ellen G. White, may ilong din yan. Nakakaamoy ba yan? Yung rebulto na ang tenga ni Ellen G. White na pinagawa, may tenga rin yan. Nakakarinig din ba yan? Ito. Ayan. May tenga din yan. Hindi rin yan nakakarinig. Pero hindi bawal para sa kanila. Ito. Ayan, rebulto ni Manny Pacquiao. May tenga din yan, may ilong din yan. Hindi rin yan nakakaamoy. So, ibig sabihin, bawal din yan. Kung bawal yan, bakit kayo nagpagawa? No? Tuloy natin. Bakit kayo nagpagawa niyan? Tuloy natin kapatid. Sa 7. Ito kasi yung mga paborito nilang bersikulo Kaya gagamitin natin laban sa kanila. Totoo nga'y may mga kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi nakakahakbang. Niwala ring narinig kahit munting tinig man lang. Ayan kapatid Merong, sabi diyan, merong mga kamay ngunit walang pakiramdam. Ayan, may kamay yan, may gloves pa nga Nakakaramdam ba yan? Ito, wala tong kamay Ayan, wala pa yang kamay hindi pa tapos. Wala pang kamay yan kapatid, pero dun sa nila may kamay na, may isang rebulto sila na bronze na may kamay na. Hindi rin nakakaramdam. Ayan kasi pa yan kumbaga ang tawag doon ng pa lang yan. Ang ginagawa pa lang yan. Putol pa yung kamay. Kaya tama, wala pang kamay yan. Siguro hindi pa Diyos-Diyosan niya, kaya walang kamay. Sabi nito, may mga paa, may mga paay mayroon din, ngunit hindi nakakahakbang. Ayan, may paa yan. Hakbangin nyo nga yan. Hindi rin yan nakakahakbang. Eto. Tingnan nga natin to si Manny Pacquiao. Ayan. Sigurado may paa din yan kaso naputo lang. Hindi rin yan nakakahakbang. Ito kasi pugot to Wala talaga ako nakitang paa niyan sa rebulto. Naghahanap ako nila, wala akong nakita Kaya hindi nakakahakbang talaga. Ikaw ba naman, wala kang kamay, hindi ka makakaramdam, wala ka pang paa, makakahakbang ka? Tuloy nga natin. Tuloy natin sa 9 mga kapatid. Sabi dito is ganito. Ang gumawa sa kanila ay pati ang nagtiwala. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, lahat sila ay katulad na gayong Diyos na ginawa. Ikaw, bayan ng Israel. Hanggang 8 lang tayo. Sabi diyan, ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, lahat sila ay katulad ng kayong Diyos na ginawa. Ayun mga kapatid kung sino mang gumawa sa mga rebulto niya na yan, parang katulad lang din sila daw niyan. Kung yan ang paniniwala nyo, kami hindi. Hindi yung paniniwala namin, mga kapatid. Dahil binagbabawal ang rebulto kung sinasamba ito, my dear brothers and sisters. Pero kung sa tingin nyo, sinasamba namin yan, kayo yung isip nyo yung marumi, hindi yung sa amin. Kaya linis-linis din ang isip, mga kapatid. Mahirap masyado magpagbintang basa tayo ng gasa nga tayo dito ng mga comment. Mas magaling pa nga si Bradwin, mga kilala ng mga professor niya, mga Bible scholar. Yes, talagang hindi naman masabing napakagaling ni Brother Dwayne. Marunong talaga si Brother Dwayne, kapatid. Kaya itong si Dan Maasim talagang
Sabi naman ni Lot, pansin nyo, iglesia daw ni Kristo, pero hindi Diyos si Kristo. Ayun nga, yun yung masakit. Pinangalan mo nga, kumbaga ano ka lang nang tunay ka lang sa pangalan. Pero sa totoo, hindi. Kapatid, nilalabas ko to. Ang iglesia ni Kristo ay hindi po tatag ng ating Diyos, no? Meron ako dito Tingnan ko nga dito. Kung meron ako din na-save ko yon. Tingnan ko Sa tingin ko meron ako dito Wait lang kapatid. IN lang Basta may naano ako dito Baka may na-save ako nun Basta may nakita ako nun May na-save ako niyan dito Thumbnail MCG ay ito kapatid Ito. Sus, hindi ko pala to na hindi ko pala to na din to Ganda to. Papakita ko sa inyo kapatid Ang image tayo. Papakita ko sa inyo kapatid na hindi talaga founder ng INC si Jesus Christ, kundi at hindi lang nag-iisang founder nila si Felix Y. Manalo, kundi ilan sila? 19. Totoo 'yun. Totoo 'yun mga kapatid, meron tayong pruweba niyan. Ito, pakita ko sa inyo. Ito kapatid Papakita ko sa inyo, meron tayong pruweba. Hindi tayo magsasabi dito ng mga wala tayong pruwebang hawak. Ito, hindi po founder ng INC ang ating Panginoong Hesukristo, kundi yung founder nila ilan? 19. 19 po, no? 19 ang founder ng Iglesia ni Cristo. Ito, ilalabas natin kung sino-sino. Ayun yung una diyan si Felix Manalo of Taguig Rizal. O di ba? Yun ang unang founder nila, mga kapatid. Yun ang number 1 founder nila. Si Felix Y. Manalo. Meron pa ba? Meron. Si Pedro Inocencio. Ayun. Sino pa? Si Atanasio Morte. Ayun. Si Felicimo R. De Leon. Si Felicidario Inocencio. Si Georgina Santa Maria. Si Maximiano Dioseneto. Sino pa dito? Si Juan de la Cruz. Nandito pa si Juan de la Cruz. Si Juana de la Cruz. Si Emilia R. De Leon. Ayan, kapatid, 10 pa lang yun. 10 pa lang yun. May narinig ba kayong Jesus Christ sa founder? Wala kayong narinig kahit isang Jesus Christ sa founder, my dear brothers and sisters, no? Kape muna tayo kapatid. Sumasakit talaga ulo ko sa hindi nakapagkape. Sa 10 nabanggit natin kapatid baka sabihin nyo gawa-gawa lang natin to. Hindi yan. Hindi yan gawa-gawa. Libro nila to. Apo, libro nila to. Sa kanila to. Okay, tuloy natin. Sa 11. Barbara Cordero, no? El Gracia Ramos, all residents in Punta Santa Ana, Manila, Philippine Island. Oh, wow. Sino pa dito? Wait. Ito pa. Si Remedia L. Guavera, a residence of Bacolod, Santa Mesa, Manila. Si Serapio Diosniso, no? Si Vicente Reyes. Si Paulino Gimagela. Si Paulino Dingding Bayan. Si Honorata G. Manalo. Si Hugo Santos, residence in Taguig, Rizal, Philippines. Ngayon mga kapatid, sa 19 na yan, ilan yan nga yan? Sa 19 na yan kapatid, meron ba kayong nakita dyan nabanggit dyan na isa? Na kahit isang peraso lang kahit isa sa 19, meron ba kayong nabanggit dyan na Jesus Christ? Wala. Wala kapatid. Bakit? Yung INC, na-establish lang yan, no? Sumulpot lang yan noong July 27, 1914. At meron tayo talagang hawak niya na yung Iglesia ni Cristo ay rehistrado lang yan kapatid. Hindi yan relihiyon. Hindi yan relihiyon.
Tuloy tayo, balik tayo sa topiko natin. Ito, yung mga Rizalian dyan na nagsasabi, ito, si Jose Rizal, patay, wala rin tong kamay, wala rin tong paa, hindi rin to nakakalakad. Ito kapatid, no, sa mga nagbabasag ng mga rebulto, ito'y may hamon. Ito'y hamon talaga. Totoo to. Ito'y may hamon para sa inyo, mga kapatid. Sa mga taong nagbabasag ng rebulto, especially ang mga pastor na nagbabasag, lalong-lalo na yung nag-trending na babae na pinagbabasag ang rebulto ni Manny Pacquiao, ni ano, ang ating Panginoong Diyos, ni Virgin Mary. Ito'y hamon ko sa iyo. Kung totoong pinagbabawal sa Biblia, ito, take note. Kung totoong ipinagbabawal sa Biblia ang mga rebulto, kapatid, hamon, pasagin mo nga itong rebulto ni Manny Pacquiao doon sa bayan namin, no? Sa bayan ng Banate, bagong gawa doon. Rebulto ni Manny Pacquiao, kaharap ng rebulto ng Crab. Pasagin mo nga yon. Kung nandito ka ngayon sa bayan namin, kung sa dito ka sa bayan ng Banate, kapatid. Kung dito ka sa bayan namin sa Banate, sige, hamon ko sa'yo, basagin mo ang rebulto ni Manny Pacquiao. Ngayon din, doon sa ano namin, doon sa ano namin, sa bayan namin. No? Wait lang kapatid, may tumawag. Ay, ito yung ano. Ayun mga kapatid wait lang i-share ko muna pala to kay Father Darwin yung live ko. Hindi ko nakalimutan yung i-share, sorry. Wait lang kapatid, my dear brothers and sisters Share ko muna to kay Father Darwin para Father Darwin Gitgano. Yun. Ayan no. Kung totoong pinagbabasag nyo ang mga rebulto, my dear brothers, isang hamon ko to talaga sa iyo. Basagin mo ngayon ang rebulto ni Jose Rizal kahit saan ka man ngayon. Tapos i-video mo, send mo sa akin. Proud na proud ako sa iyo. Pero sigurado ako kulong ka doon. So sigurado ako kulong ka doon. Makakasama mo daw yun si Kuy Buloy, no? Yung appointed son of God daw. Mga kapatid, bukas talakayin natin itong si Kibuloy. Tama. Tama yun, no? Si Princess Alexa, yung babae na nagbasag, no? Ginawan ko yun ng video nung nakaraan. Hindi niya nga binasag yung ano doon ng Baphomet sa likod niya, pero yung rebulto ni Mama Mary pinagbabasag, ibig sabihin, mas kalaban niya si Mama Mary kaysa doon sa Baphomet sa likod niya, kapatid. Kung i-search niyo yung ano sa tingnan niyo yung sa ano sa post ko no nakaraang taon pa yon. Yun, ginawa natin ng video yun, mga kapatid. At yung Santo Niño na nasa loob ng tawag doon, nasa loob ng munisipyo, hindi niya binasag. Medyo nakakatakutan pala itong si Pastora, no? Pastora Alexa. No naman si Princess Alexa talaga, oh. Yun ang problema natin, my dear brothers and sisters. Yun ang problema talaga natin eh. Gumagawa tayo ng mga bagay na yung gusto lang natin. Pero yung katotohanan, hindi natin magagawa, kapatid. Okay, tuloy tayo. Ngayon, 'di ba kanina, hamon natin, basagin ang rebulto ni Jose Rizal. Ngayon, ito pa. Ayan, wala man lang akong nakitang nagbasag niyan. Sige nga, pumunta ka nga dyan doon at pasagin mo yung liberty na yan. Kung ano mangyayari sa'yo. Kapatid, no? Kung hindi mo rin naman kaya o hindi mo naman kayang panindigan ang mga bagay na sinimulan mo, kapatid, mag-aral ka ng mabuti. Sigurado ako malalaman mong totoo na hindi talaga ipinagbabawal ang rebulto. Dahil kung ipinagbabawal yan, kapatid, Exodus chapter 20 verse 4, ito bibigyan ko kayo ng ano kung ipinagbabawal yan, my dear brothers, Exodus chapter 20, chapter 20, ipinagbawal ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan. Pero, Exodus chapter 25, nauna yung 20. Chapter 25 verse 18 hanggang 22. Pinalagay po ng Panginoong Diyos
ang bang kerubin doon sa sa kaba ng tipan. So, ibig sabihin kapatid, hindi talaga ipinagbabawal ang rebulto. Hindi pa ipinagbabawal. Kaya ito mga kapatid natin, makabasa lang kasi sa bersikulo sa Biblia, okay na sila. Tandaan nyo kapatid take note sa mga Katolikong nagdududa. Ipinagbabawal ang rebulto sa Exodus chapter 20. Rebultong sinasamba. Rebultong Diyos-Diyosan. Ipinagbabawal sa Exodus chapter 20. Pero, tandaan nyo kapatid, nagpapatunay na hindi ipinagbabawal ng Diyos ang mga rebulto kung ito'y hindi sinasamba. Bakit? Sa Exodo pa rin, chapter 25. Nagpagawa ang Diyos, chapter 25. Pinalagay ng Diyos doon sa sa aba ng tipan, yung kerubin. Kaya hindi talaga ipinagbabawal ang rebulto, kapatid. No? Tuloy tayo. Isa sa mga hamon din natin sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na laging na to. Ito nga, basagin nyo nga ito. Ang rebulto ni Diosdado Macapagal. Ayan, dahil sabi nyo bawal. Hindi yan pinagbabawal kasi yan ay representasyon. Hindi yan ipinagbabawal sa aming mga Katoliko. Kaya dahil sa inyo, bawal sa inyo para yan, sige nga, basagin nyo nga yan. Hindi nyo kayang basagin yan. Bakit? Makakasama nyo si Kibuloy sa kulungan. Totoo lang. Makakasama nyo si Kibuloy sa kulungan. Ito, kung hindi nyo kayang makulong, hindi nyo babasagin yan dahil makukulong kayo. Sige nga, ito, basagin nyo. Wala tayong nakitang protestante o ibang sekta na nagbasag ng Buddha. Opo, wala tayong nakitang protestante na nagbasag ng imahin ni Buddha. Wala. Ito pa. Ito kapatid. Wala tayong nakitang protestanteng nag-live na nagbasag niyan. Bakit? Kasama ba kayo nila? Kasama ba kayo niyan? Ito, wala rin tayong protestanteng nakikitang nagsira nito. Yung anito, yan yung tunay na Diyos-Diyosan. Pero bakit hindi nyo binabasag yan, kapatid? Bakit? Dahil takot kayo. Totoo lang. Takot kayo. Pero sina Father Darwin, kahit kami, may mga pictures tayo niyan, ginagawa niyan, bilang dokumentasyon, pero hindi namin yan pinagmamalaki. No? Yan ang bawal. My dear brothers, sa mga Katoliko na hindi pa hindi pa aware dito yan po ay pinagbabawal. Yan po ay pinagbabawal. Yan po yung pinagbabawal mga kapatid. Yung mga rebulto daw ng palaboy, yun yung pinagbabawal. Kung makita nyo yung rebulto nyo na meron dalang pampaswerte, yun yung pinagbabawal kapatid. Yun yung pinagbabawal. Pero yung rebulto ng Panginoong Diyos, rebulto ng mga santo, rebulto ng St. Michael the Archangel, sino pa dito? Ayan. Maraming mga rebulto ng mga santo, hindi yan ipinagbabawal kapatid. Bakit? Dahil yan ay representasyon sa atin. Yan ay ginagalang natin dahil binless yan ng pari. Pero hindi natin yan sinasamba. Nandiyan po yan sa ating katekismo. CCC 12 ang 1232, no? Hindi natin yan sinasamba. Yan ay nirespeto natin, kapatid, no? Ito pa. Kung hindi, ito kapatid si Alexa, wait lang. Nandito ba yung ko? Nilagay ko dito kanina. Meron ako dito. Yung Bufamit natin. Ito kapatid kahit isa rin sa mga protestanteng nagbabasag ng mga rebulto, hindi natin ni isa, wala akong nakitang nagbasag nito. Totoo yun. Walang nagbasag niyan kapatid. Kahit isa. Wala tayong nakitang nagbasag niyan. Subukan yung basagin yan kapatid. Dahil yan ang mismong rebulto ni Satanas. Yan yung Baphomet. Yan yung rebulto ng mga satanista. Pero bakit hindi nyo binabasag yan? Tapos yun yung pinag-iinitan nyo ng dugo nyo, yung rebulto ni Mama Mary,
rebulto ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Bakit? Huwag niyong sabihin kakampi kayo nito. Yan dapat ito dapat alamin natin kung ano yung mali. Alamin natin kung ano ang totoong pinagbabawal. Dahil may pinagbabawal talaga mga rebulto. Yun yung rebultong sinasamba. Kung naaalala nyo si Baal, yun yung rebultong pinagsasamba. Yun yung pinagbabawal. Yung mga nilalagay dyan, papasintabi sa mga may-ari ng restaurant na. Yung mga may restaurant na yung mga nilagay nila yung Santo Niño na napakaganda, Santo Niño de Cebu, pero meron dun sa kilid, sa tabi nito, meron dun palaka na ginto na nakangat-ngat ng coins. Yun yung bawal, kapatid. Wala tayong tiwala dun sa imahe ng ating Panginoong Diyos. Bakit wala tayong tiwala? Dahil nilagyan natin ito ng katabi. Kaya yun yung pinakamagandang gawin, kapatid, no? Yun ang pinakamagandang gawin natin. Huwag aralin muna natin. Kaya sa ibang sekta na laging nakasubaybay, sa ibang sekta na laging nagbabasag, nako po, kapatid, respetuhin natin ang mga larawan ng mga banal at sirain natin ang larawan ng totoong ang demonyo. Magsama-sama tayo dito. Huwag yung magsisiraan tayo. Huwag ganon. Ginawa ko yung video na to para ipaliwanag po sa inyo na hindi po bawal ang rebulto hanggat hindi ito sinasamba, my dear brothers and sisters. Yung Diyos sa halos lahat ng tao ngayon ay ang pera. Dahil di na bilang gumagawa ng masama sa kapwa, magkapera lang. Yes, tama yun. Totoo yun. Totoo yung sinabi ni Clive Oscamol, no? Yung sa ngayon, yung Diyos natin, kadalasan pera talaga. Ginagawa lang ang lahat para magkapera, no? Ginagawa ang lahat para magkapera. Kaya, pero tandaan nyo, nung tinanong, no, ng kawal si Panginoong Diyos kung kailangan magbaway ng buwis, anong sabi ng ating Panginoon Diyos? Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos, my dear brothers and sisters. Kaya kung oras mo ay para sa Diyos, ibigay po natin sa Diyos. At kung kailangan nating bayaran ang mga buwis, bayarin, utang, dapat nating bayaran. Ibig sabihin nun, kapatid, ang hindi nag-aaway ang gobyerno at ang relihiyon. Bakit? Dahil ang para sa Diyos ay para sa Diyos at ang para sa gobyerno ay para sa gobyerno, mga kapatid. At advertise mo naman tayo, kapatid, no? Kung sino po pala ang gustong magkabit ng signal, no, ng Starlink, kung saan man po kayo, please PM nyo po ako. Ang signal po natin ay Starlink po, napaganda ng signal po natin ng Starlink, no? At ngayon, my dear brothers and sisters, napaganda dahil po sa Starlink, no? Tuloy po ang drive natin. Kaya kung sino po ang gustong magpakabit ng Starlink, no? Ang via satellite po ito, please PM nyo lang po ako at i-connect ko po kayo agad kay Brother J. Yan naman po. Tuloy po tayo, mga kapatid. Ayun nga, kapatid, no? Hindi ipinagbabawal ang rebulto hanggat hindi ito sinasamba, my dear brothers and sisters. Dahil ang templo ng ating ni Haring Solomon ay may mga rebulto, mga kapatid. Take note, mga kapatid, no? Kung kayo ay pinupuntahan ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya nang nasabihan kayo na bawal ang rebulto, sabihin nyo, kapatid, kung bawal ang rebulto, bakit nagpagawa ang Diyos nito? Yun lang, my dear brothers and sisters. At nawa, kapatid, nakatulong ang ating live sa ngayon. At nawa, kapatid, tuloy-tuloy na po ang live natin tuwing alas 3:15. Isang pakiusap po, mga kapatid, no? Kung sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe, Mr. 721 Catholic. At sa mga hindi pa rin po nakapag-follow sa live natin, Mr. 721 Catholic Facebook page, please follow my Facebook page, Mr. 721 Catholic, mga kapatid. Isabay po natin sa panalangin ang ating butihing pari, Father Darwin Getgano. Sama na rin po natin si Father Lister na exorcism dito sa Iloilo at si Father Tom at lahat ng mga kaparian
mga kapatid, dahil alam naman po natin na tao lang din sila, nakakaramdam din sila ng paghihirap, nakakaramdam sila ng mga trial sa buhay, mga kapatid. Kaya isabay po natin sila sa ating panalangin, my dear brothers and sisters. Kaya bukas, kapatid, dalawang Mr. Curious merchandise pamamigay natin sa live natin. Please, abangan nyo po ito. Again, dalawang Mr. Curious merchandise for free. Bukas po yan, mga kapatid. No? Again, dalawang Mr. Curious merchandise, pamimigay po natin yan. Mula po yan sa sponsor ni Mr. Curious Catholic. Please follow nyo po si Mr. Curious Catholic. Please subscribe din nyo po yung channel ni Mr. Curious Catholic, no? At yun naman po, mga kapatid, nawa po ay nakatulong ang live natin ngayon. Sa Diyos po ang pagpupurit kadakilaan kailanman, dahil laging po sinasabi ni Brother Angel Santos, tayo po ay mga liping walang kabuluhan, sumusunod sa utos lamang, no? Kaya at sabi rin ng ating buting pari, kung ating programa ay nagumpisa sa panalangin, tatapusin po natin ito sa panalangin. Okay? In the name of the Father, into the Son, into the Holy Spirit. Amen. Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa oras na binigay niyo naman po. Salamat po sa protection. Ngayon po na natapos po namin ang live namin ng walang putol dahil po sa napagandang connection namin. Thank you so much po sa mga taong sumusuporta sa amin. At thank you so much din po sa pagbibigay ng konting talino. Nawa Panginoon, patuloy niyo po itong pahiram sa amin. At naway Panginoon, no, ipako niyo po ang aming mga paa sa lupa para po matuloy kaming magpakumbaba. Kahit ano pang marating namin sa buhay, kayo po ang may hawak nito. At kung tataas man po at lumaki man kami ang aming mga ulo, pakiusap Panginoon, bumaba ka, sawayin mo kami, disiplinahin mo kami para patuloy kaming naglilingkod ayon sa iyong kagustuhan at hindi sa aming kagustuhan. Bakit, Panginoon? Dahil umaasa kami sa nakasulat sa Jeremias 29:11 na kung maganda ang plano namin, meron kang mas magandang plano para sa amin. Hinihingi namin yan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong Inang Birheng Maria, sa lahat ng mga santos sa langit, Saint Pedro Calungsod, Saint Padre Pio, sa lahat ng mga santos. Amen. And to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Ayun, maraming salamat, mga kapatid. Please, include nyo po ako sa prayer niyo yung Mr. 721 Catholic. And please, mga kapatid, supportahan nyo po ako sa panalangin. Sabi naman, nawala, bigyan po ako, Curious. Maraming salamat po. Sabi naman po dito ni, ayan. Shoutout po muna tayo, mga kapatid, no? Sorry. Shoutout muna tayo kasi nasa 31 comment na. Shoutout po kay Hubert Nases, Rita Ritz, no? Wilmer Abad. Shoutout din po kay Lindon Genovas, kay Karil Jane Porbon, Tese Pedro, no? Tese Pedro Cadano, Lut Nicole Stone, kay Karil, kay sino pa? Kay Lut Nicole Stone, kay sino pa? Mike Castro Soriano, kay Garisa Labisores, no? Ayan, thank you so much, mga kapatid. Nining Lamutak, ayan, thank you so much. Kay Nancy Valenzuela Iyo, kay Ida Ray Dalaget, good afternoon, Brother Aljan, good afternoon din sa'yo. Kay sino pa dito? Kay Yulib Oscamol, no? Kay sino pa? Kay Nancy Valenzuela Iyo. Ayun, mga kapatid, maraming salamat sa Diyos pong pagpurit kadakilaan kailanman. Amen. Again, this is Mr. 721 Catholic, ang inyong lingkod. At kapanalig, God bless and good night. Good morning, good afternoon pala, sorry.